Ginoong Juan Alfonso, ang project head ng MRT3, Metro Pacific Investments Corporation. Magandang umaga po, Sir Mr. Alfonso. Magandang umaga po, Ted, at saka sa mga nakikinig po sa atin. Opo. Happy Father's Day rin po sa lahat. Ay, salamat din po sa inyo. Sir, siguro ay atin lang ayusin yung ating video dito sa ating StreamYard. Iyon si Sir. Ayan na si Sir. Alright, sige. So, sir, opo, ito ho muna. Pwede ho ba namin malaman lang, bakit po ang Metro Pacific Investment Corporation ay nakapag-isip nito pong unsolicited proposal na ito? Ano pong mga nag-udyok sa inyo? Ano po ang naging adhikain po ninyo? Go ahead, sir. Maraming salamat. No? Yung naisip po ng Metro Pacific Investment Corporation ay tugunan po ang gusto po ng ating Pangulo na malutas yung ating traffic situation. Ano po? Sa pamamagitan ng pag-submit ng unsolicited proposal, masasagot po yung traffic situation. Bakit po? Dahil ma-integrate po ang LRT1 at saka MRT3. Yun po yung proposal natin. Yung tinatawag po natin ay isang integrated loop or isang circle line kung saan sasakay yung ating mga pasahero at kung magsa-start po sila ng MRT3, tuloy-tuloy na po sila, no? Pupunta rin sa rota ng LRT1, ano po. Isa po ito. Pangalawa is magbibigay rin po kami ng maraming investment, no? So sa operations and maintenance ng sistema po natin, 25 years old na po siya. So ma-upgrade po natin ito at magiging modernized siya, no, for the next 30 years, no. At saka yung magiging benefit po nito is para sa ating mga pasahero. Kasama po ng Metro Pacific ay ang Sumitomo Corporation at alam po natin na marami sa ating mga Pilipino ay nakasakay na sa mga rail systems sa abroad, no. So ganito pong klaseng experience yung nais namin bigay. Isa pong safe tsaka mabilis na solution para matugunan po ang traffic natin, no. Yung estimate po natin kung ma-integrate po yung dalawang lines ay may mga time saving po ng mga 20 minutes, no, or 20% decrease rin ng mga vehicles sa traffic dahil magiging efficient yung ating transportation, no. So yun po yung summary po ng proposal namin, and sa tingin po namin mas mabilis ito kaysa sa tendered process, no. And yung mga proponents, Metro Pacific po and Sumitomo ay very experienced at kayang-kaya pong gawin natin para sa ating mga mamamayan. Opo, di ho ba't sa ngayon, sir, meron na pong maintenance contract ang MRT3 sa Sumitomo? Sa bawat buwan niya may binabayaran sila. Kasi nga po ang umayos po sa MRT3 operations, ito pong Sumitomo. Maliban po dyan, meron pa ho tayong subsidiya na ibinibigay po ang gobyerno para po sa MRT3. Kung sakasakali po tatanggapin ito ng ating gobyerno, ano po ang maitutulong ng inyo pong joint venture na ito sa inyong proposal para po dito sa usapin po nung maintenance contract o maging itong government subsidy po na umaabot sa 1.3 billion kada taon? Magandang tanong po yan, no? So tungkol sa maintenance, yung Sumitomo po ay aming partner. So yung maintenance po ng Sumitomo ay tutuloy sa ating agreement, una po. And then pangalawa po, since private corporation na po ang magpapatakbo ng MRT3, yung magiging subsidy po ng government ay mawawala, no. So yung 1 billion plus or sa tingin po namin may iba pong costs na masasave yung government, pupunta po yan sa National Treasury natin at magagamit po sa ibang mga projects, ano po. And I think yung nakikita po natin sa private na pagpapalakad ng business is mabilis po siya humanap ng solusyon, no. Dahil yung ating procurement process po ay mas mabilis, no, in general kaysa sa government procurement processes po. So may savings po yung government, wala na po siyang subsidy
at yung private corporation po ay magpapatakbo. At meron rin pong concession fees na babayaran sa government na po. Opo. Dito ho ba sir sa inyo pong proposal na ito, more or less meron na po kayo naiisip na laki ng puhunan na kakailanganin nyo para maisakatuparan po ang mga balak ho ninyo, including po itong ating pupuntahan mamaya na connectivity terminal ng LRT1 at MRT3? Opo, yung sa first phase po ng program natin is nasa 50 billion pesos po yung nasa project cost po natin for the first mga 10 years ano po. Pagkatapos nun po is another 50 billion po hanggang sa end ng concession period. So total po mga 100 billion pesos. And yung 100 billion pesos po, yung importante po dyan is hindi po siya manggagaling sa government, ano? Manggagaling po siya sa investment ng private corporation. And pangalawa po is yung subsidies na sinabi po ninyo ng government, yun po magiging savings na, no? So yung government asset po natin ay gaganda, ma-upgrade po siya at no cost sa government, ano po. Opo, kumbaga purely private sector po itong puhunan na ito, and meron pa hong ibibigay na concession fee sa gobyerno habang tumatakbo, kung sakasakali nga pong ito po'y aaprubahan nila. Habang tumatakbo ito, meron pong kinikita ang gobyerno at yung serbisyo ho, dahil nga sa pribadong sektor, mas mabilis at mas maayos. Yun po bang 48 Dalian trains na kinuha po, binili ng gobyerno nung nagdaang administrasyon, ito ho ba'y napapakinabangan ng MRT ngayon? Ngayon po ay hindi po siya tumatakbo. Dahil po hindi po natapos sa aming pagkakaalam yung entire commissioning, no. Sa aming proposal po, madadagdag ko po is aayusin po natin yung trains na yon para at least magamit siya, no. Ito po ay nabayaran na po ng government natin and dapat mapakinabangan ng ating mga riders, ano po. Opo. So lumalabas pala, kasi nga ako, I'm trying to reach out yesterday sa mga nagdaang administrasyon kung kumusta na itong Dalian trains na ito. So meaning po, in case po na ang Sumitomo at ang Metro Pacific po ay makapagsama nga dito po sa proyektong ito pong nakatenga lamang na Dalian trains, maaari na hong pakinabangan ng MRT3. Ganun po iyon, sir. Yes, kasama po yan sa plano para mapatakbo po yung ating mga Dalian trains. Meron pong mga retrofitting works at saka mga commissioning na kailangan pong gawin para magamit po siya sa ating sistema, ano po. So kasama po yung rehab at saka operation rin po ng mga trains na yon po. Okay. Okay, go ahead, Angela. Tanong ko lang din po doon kasunod po nung sinabi ni Manong Ted, yung sa 48 Dalian trains na po yan, kasama po ba doon yan sa budget po proposal niya na 100 billion na 2 parts po yan, di ba po? Opo, kasama po yun, yung ating parang retrofitting or rehab nung trains, ano po. Meron pong mga trains po na hindi pa na-commission dahil may mga, I think may mga certain issues, no, on standards na hindi pa po na-address. Kasama po doon sa budget namin yung pag-aayos po ng mga Dalian trains para magamit po sa sistema. Base nga daw po dito sa report nung January, ang sabi daw po ni MPIC Chairman and President MVP, parang they're looking into the possibility na working together with SMC, San Miguel Corporation, no, magsasubmit ng joint proposal. Is this still on the table po? Yes po. Ating pong chairman si MVP ay nagsabi po na willing po tayo mag-partner with SMC. Ngayon po meron po kaming mga discussions with SMC para mag-partner sa proposal na ito. Wala pa po siyang formal na definitive agreements na tinatawag po natin, pero may open invitation po yung ating chairman na sumali po ang SMC or San Miguel Corporation sa grupo po. Okay, ano po ang benepisyo kung sakasakali man po nga na ito po'y mabibigyan po ng approval ng ating pong pamahalaan? Ano magiging benepisyo po na
kayo na po pareho ang mga ngasiwa, supposed to be po, pati nga ng maintenance po ng LRT1 tsaka MRT3 kasi considering po na ang ang Light Rail Manila Corporation po is under din may sapi dito ang Metro Pacific. Yes, yung magandang point po yan kasi malaki po yung magiging scale, no, or economies of scale po natin. So in terms of efficiency and operations and maintenance po, yung expertise po ng buong grupo ay mapapapunta sa dalawang line, no. And also in terms of spares and trains po and efficiency, kung meron pong isang issue or kailangan madagdagan ng train yung LRT1 po or MRT3, nasa isang grupo na po. So mas mabilis yung ating response time, no, for operations and management. Second po is also yung time, no. Yung 20 minutes po, I think yung economic value po niyan ang laki, ano. So hindi na ho bababa yung ating pasahero from yung stasyon na nasa yung ating United Common Station sa north, no. Diretso na po siya, at saka let's say from Santolan Station diretso na siya pupunta sa ating FPJ or Balintawak Station, no. So mga 20 minutes po yung estimate po natin noon, and yung nasasabi po nating economic benefit po noon, ang laki dahil na-save po yung time, no. And tutulong rin po sa ating traffic, no, dahil pag mas maganda yung integration, nag-iisip na po yung ating pasahero na yung sistema po natin ay isang loop, no, isang round loop. Ngayon po yung pag-iisip ng ating mga pasahero is malapit po ako sa line 1, malapit po ako sa line 3. Ngayon po magiging isang integrated or parang circle line na po yung pag-iisip ng ating mga pasahero. Oo nga po, and hindi na, kumbaga, ang laki nga po nitong convenience kung ito ho'y mangyayari, kasi nga sa halip na magkotse ka, magpribado ka ng sasakyan, magsasakay ka na lang ng train doon sa destination mo sa iba-ibang mga ruta, LRT1, di ba, LRT2 hanggang MRT3, and of course eventually MRT7. Sir, ito pong paano po inyong balak dito kung sakasakali nga po itong South Interconnection Facility? Kasi po sa ngayon, sir, ang feedback nga ng mga gumagamit nito, ngayon napaka-cated ng daan, ang daming anggulo, ang daming vendors, madumi. Ano po ang inyong concept po dito? Paano po yung koneksyon ng mga mananakay from MRT3 to LRT1, LRT1 to MRT3? Paano po? Ano po ang konsepto dito? Yung konsepto po natin dyan is gagandahan po natin at i-modernize po natin yung connection, no? So, lalakihan po yung ating mga daan, i-modernize na po natin kung yung malalagyan po natin ng escalators at elevators para mapabilis po yung ating connection. Ngayon po yung connection dyan, napakatirik po nung dumadaan po ako dyan, napakatirik po ng hagdanan, no? So sa ating mga seniors, nahihirapan po sila, no? So kung maayos po natin, magiging talagang yung world-class standards ng mga Japanese railways na kung saan sanayang Sumitomo, ma-adapt po natin dyan at magagawa po natin ng isang plano, no? Na yung standards po natin ay tulad mga standards kunyari sa Japan, ano po. So ganong klaseng standards yung iaangat po natin sa common station po na yan sa South. Oo, kumbaga po sir, teternuhan nyo yung common terminal, no? Dito ho sa itong central terminal, no? Diyan sa EDSA Trinoma, dito ho naman makabago din, air condition kaya ito? Kasi may ano na ho ito kumbaga yung lalaparan at magkakaroon na po dito ng at least magandang design na ano ho, kumbaga hindi nakakahiya ano ho sa ala, kasi ho ngayon ang feedback nga sa atin chaotic. Yes po. Struggle ano ho, paglipat mo ng MRT3 pupunta ka ng dito, sasakay ka ng LRT1, struggle ang inaabot ng commuters. Go ahead, sir. Opo. Yeah, yung design na po na gagawin nga natin ay isang modern design, yung pwedeng areas na nating i-air condition, yun po yung gagawin natin, ano po. And I think yung
malaki po yung sinabi ninyo na chaotic, ano po. Yung gusto natin gawin is bigyan ng order, tsaka dapat yung mga tao pag-transfer nila sa isip nila hindi hassle, ano. Kasi ganun po dadami at ganun po magiging mas convenient yung ating mga system. Kung napaka-chaotic po yung dating ngayon, talagang kung ikaw yung sasakay, parang minsan po magdadalawang isip kayo. So gusto namin talagang friendly yung area at saka malinis, at saka kung malalagyan po natin ng air conditioning yung closed areas, lalagyan po natin. Opo. Sir, meron po ako nabasang balita na yung Public-Private Partnership Center ay nagkaroon na po ng pag-aaral dito po sa inyong unsolicited proposal na ito. May feedback na ho ba rin kayo? Yes, yung PPP Center po ay nag-endorse na po, in-endorse na po ang ating unsolicited proposal sa Department of Transport. So, yung sinasabi po ng PPP Center is kompleto po yung ating proposal at pwede na pong i-submit sa Department of Transport. So sa kasalukuyan po, naghihintay po kami ng feedback sa Department of Transport kung gagalaw po ang ating proposal sa kanila po. Okay, sige po. And then sir, bagamat yung iba ho, di ba, nauri ng proyekto, nagkakaroon ng open invitation sa mga interesadong kumpanya dito po sa ganitong uri ng proyekto, habang kayo po ay nagkukusa kayo na nagbibigay po nga ng proposal. Sa dalawang ganun pong uri ng sistema, ano po ang benepisyo nung yung unsolicited po na proposal, at ito ho ba ay maari pa rin dumaan sa tinatawag na Swiss Challenge? Yung sa unsolicited proposal po, minsan po yung scope po niyan ay mas kompleto kaysa sa tender, dahil yung nakikita po ng ating mga maintenance provider, yung Sumitomo po mismo at saka ng Metro Pacific, ay yung mga kailangan tugunan sa ating mga sistema para ma-modernize, no? So minsan higit pa dun sa tender specs na sinasabi po natin. So in terms of scope, minsan po may pagkakaiba ng scope, at saka yung sa proposal po namin, yung pag-i-integrate ng dalawang line, hindi po yan mahirap po yan gawin kasi kailangan meron po kayong operational control sa LRT1 line, ano. May shareholdings rin po ang Metro Pacific doon. So very unique yung solution. Hindi lang aayusin po yung MRT3, pero gusto rin po namin gawin ng integrated yung operations. So yun yung malaking difference, ano po. For example, may scope na po ganon na kasama yung integrated operations. Yung sa tanong po ninyo about challenge dun sa ating proposal, yung sa ating PPP law, kung meron pong isang unsolicited proposal, meron pa pong chance yung ibang mga grupo sa tinatawag po nating Swiss Challenge. Pwede po sila mag-challenge sa ating proposal pag sinabi po ng DOTR na i-take up po nila yung ating proposal. So may chance pa po yung ibang mga groups para maggawa ng tinatawag po nating Swiss Challenge. Opo. So open pa rin po ang ibang mga groups kung kaya po nilang i-match yung ating solution sa MRT po. Kung kayang tapatan. Pero yung nga po, kasi dito, time is of the essence, no? Surfing. Yes, Kasi yes. ang problema ho, hindi ho naman may tatanggi sa atin. Pinag-uusapan natin dito, dekada-dekada bago makapagsimula ang proyekto. Ngayon po, importante ito. Sabi nga ho ninyo, sa traffic din, at sa comfort ng ating mga mananakay. Kung sakasakali po na magkaroon dito, kung sakasakali lang po, ng approval nito, kasi dadaan pa ito sa kung saan pa hong departamento for final approval, ilan pong taon bago ho matapos kahit po itong pinag-uusapan natin na connectivity terminal po sa South? Yung connectivity po sa South, yung station po yan ay gagawin po siguro between 18 months to 24 months. Yung sinasabi po nating second common station. Pero yung pagpapatakbo po ng trains natin, kunyari po mabigyan po kami ng approval or mag-take over po yung consortium ng 2025, within 1 year po, mapapatuloy na po yung ating mga MRT3
trains doon sa ating LRT1 for example po from Santolan Station or Quezon Ave Station hanggang doon sa ating FPJ or Balintawak Station. So within 1 year po magagawa yung trains, no. Pero yung stasyon po medyo malaking trabaho po 'yan. So tinitingnan po natin is about 18 months to 24 months po. So, yung compatibility, kumbaga, nung bagon na babiyahe sa release ng LRT at saka MRT3. Opo. Tama po yun. At saka yung signaling po, dahil iba po yung signaling systems, no? So, kailangan po yung signaling ng dalawa nasa train systems po natin. And the fact nga that dito ho ang inyong partner Sumitomo, kaya advantage na kaagad dahil yung technology po at kakayahan ay naandyan na po sa kasalukuyan pong maintenance provider ng MRT3, no? Tama po. Okay. Parang may continuity po sa mga ginagawa po. Opo. So kumbaga kasi iba-iba kasi. But moving forward nga, no? Ngayon inaayos to kasi iba-iba kasi yung supplier dito sa iba-iba kasi yung kumpanya. Ito ho, bilang history po, sir. Yung LRT1, anong original niyan? Saan galing bansa yung train system natin diyan, sir? Kasi ito ho sa MRT3, di ba Czech ito? Czech technology. Go ahead, sir. Oo. Yes. Galing sa Czech Republic po yung sa MRT3. Yung sa LRT1 po, galing sa Belgium, no? So BN train systems po yung unang mga trains na pumunta po. Itong LRT2, anong system ito? Yan po ay galing Korea, no? Hyundai Rotem po yan. So iba-iba nga kasi kaya ho mahihirapan itong connectivity po nitong mga operasyon ng ating mga train. Sige po, so sir, may tanong ba Angela? Siguro po, sir, ganito na lang. Kasi nakikita po natin yung maganda po talaga yung plano. Talagang parang world-class yung datingan ng plano po. No? Ang kinakatakot lang daw po kasi ng mga kababayan natin, baka daw po mapamahal yung magiging pamasahe. I know it's not your mandate nga tungkol dito sa pamasahe. Pero meron po ba kayong mga usapin tungkol dyan, suggestions, sir? Yeah, yung fare structure po natin ay susundan po is yung fare structure ng LRT1 sa kasalukuyan po. Mas mababa po yung fares ng ating train kaysa sa bus. No? And then also mas mapapabilis. So in terms of yung pagkakamahal nga po, in terms of fares, I think yung iisipin rin po ng mga tao is yung oras nila. No? Wala pong traffic yung MRT at LRT pag na-integrate po yan. So I think nasa sa inyo po kung sulit yung bayad ninyo sa system, and yung gagawin po namin is syempre parating i-manage po natin yan with Department of Transport, with the concession agreement po natin, susundan po natin. So syempre gusto po natin is maggawa rin po ng service sa public. Totoo. So I think yung fare system po ng LRT1, kung ano po yun po yung susundan po ng MRT proposal po. Okay. At saka ano naman yan, sir, regulated. As usual, it's going to be regulated by the government. As we all know, ito ho kasi ay utility. So, hindi ho karaka-raka makapag-uumento ng pamasahiyan o magtatakda ng hindi po inaaprubahan ng isa pong regulatory body dito po sa operasyon ng ating mga tren. Di po ba, Sir Ping, no? Yes. Tama po yun. But at the same time, I think kailangan intindihin po ng tao na yung mga rail systems po napaka-capital intensive. So, magkakaroon po ng increases, pero yung increases po i-manage po natin. Opo. Exactly. Yes, sir. And sa inyo lang pong kabatiran din, kung ating ihahambing ang ating bansa sa usapin po ng pamasahe sa tren, hindi ho naman tayo nagkokompara sa mga mauunlad, pero dahil po tayo peso, kaya po pag kinuwenta mo yan, mas mura talaga. Kapag pumunta ka doon sa mga mauunlad na bansa, pag kinonvert mo naman, opo, sa peso po yung haba ng kilometro, no, sa mga bansang ito. Opo. Saka sa ating region po, yung sa fares po ng ating light rail train systems, tayo po ang I think pinakamababa na ngayon. Yung ibang bansa po ay nagtataas na po ng fares, especially nung COVID pandemic, kasi na-affect po talaga sila. No? So, I think
regionally po, maganda pa rin yung position po natin. Opo. Sige po. So Sir Ping, kami makikibalita sa inyo ha. Kapag mayroon na development sa proyektong ito at sabi nga po ninyo, ito ay meron na pong pag-aaral ang mismong Public-Private Partnership Center natin para po sa endorsement sa DOTRs. Ang ating po na lamang aabangan dito kung gaano po kabilis a-action naman po ang ating pong national government. Salamat po Sir Ping. Thank you. Maraming salamat po. Apo, thank you. Si Ginoong Ping Alfonso, ang project head ngayon ng MRT3 Metro Pacific Investments Corporation. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.